Po mga kababayan ng sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is July 20, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa Maygonga, Maginhawa, dito yan sa may Maginhawa Teachers Village, Quezon City, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Rosa Alveo Street, Loyola Heights, Katipunan, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakaliwan po, dito po tayo. agad ang public school teacher na si Olivia bago pa man ang big time increase bukas. Sa kwenta kasi ng DOE, lagpas 10 pesos ang taas sa diesel, 365 sa gasolina at mahigit 11 pesos sa kerosene. Kapag tumutong na sa 80 pesos ang gasolina, hindi na muna gagamit ng sasakyan si Olivia. Kailangan natin magtiyaga kasi mataas ang gasolina. So minsan di mo gagamitin yung sasakyan lalo pag mataas. Pamasahe na lang. Nagpakarga na rin agad si Jonas bago pa umaba ang pila sa gasolinang ito sa Fairview na isa sa pinakamura sa Metro Manila. Yung biyahe, ayan na naman, baka hindi na naman kami makakalayo, hindi na naman kami makapunta ng mga probinsya o mga leisure location. Dito muna ulit. Ang Shell at Sea Oil, pinagbigyan ang pakiusap ng DOE na staggered o utay-utay ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Mahigit 8 pesos agad bukas at mahigit piso na lang sa Miyerkules at Huwebes. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, mukhang tatalima naman ang iba pang oil companies sa pakiusap na utay-utayin ang big time increase. We have been talking to them since weekend up to today, and then nire-report naman nila. Normally they do naman ang mga companies. We get the report within the day siguro. Nagbabala rin ng DOE sa mga gasolinahang nang iipit ng supply ng diesel at gasolina dahil malaki ang itataas bukas. Ang gasolinahang ito sapat pang supply ng petrolyo kaya medyo mahaba ang pila. Pero ang mga gas station na tumatanggi ng magkarga, makaharap sa kaso kagaya ng profiteering. May ilang gas stations kasing naubusan naman ng supply pero biglang magkakaroon kapag tumaas ang presyo bukas dahil
Dahil dito, nag-inspeksyon ng DOE sa mga gasolinahan. May report na dumating sa amin na mayroong nag-hold ng operation, meaning all of a sudden hindi siya nagbebenta today. So, please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding. Sa supply, halos 46 days ang inventaryo ng diesel, 43 days naman sa gasolina, na ayon sa DOE ay mahigit pa sa normal at walang dapat ikabahala kahit umiigting na naman ang tensyon sa gitnang silangan. Direct government intervention in terms of buying additional liquid fuel supply. Hindi na muna siguro, but we are constantly monitoring. Kung yun, we will arise. Samantalang Pilipinas na ang may pinakamataas na average residential rate sa kuryente sa buong Southeast Asia. Nasa 12 pesos at 43 centavos kada kilowatt-hour ang average rate sa buong bansa, na mas mataas sa average rate naman sa Singapore na 12 pesos and 34 centavos kada kilowatt-hour. Isa sa dahilan ang serye ng yellow alert o pagtipis ng reserbang kuryente sa Visayas at pagsipa ng demand o konsumo. Meron kasi tayong mga matataas na demand during the summer months, and therefore we have to operate the more expensive power plant. Imbis na mag-block out, paanda rin na lang yung mga medyo mahal na mga plant. Kaya nakiusap na naman ang DOE sa lahat ng mga Pilipino magtipid sa paggamit ng kuryente. Pwede natin i-control also ang presyo ng electricity depende sa consumption natin. If we consume less, the electric cost, hindi sila mapipilitang gamitin yung mahal. Nilinaw ng DOE na para lang sa buwan ng Hunyo na pinakamataas ang Pilipinas sa ASEAN at sa July 26 pa lalabas ang datos para naman sa July. Bagamat nasa 12 pesos at 43 centavos lang ang average residential rate sa buong Pilipinas, lagpas 14 pesos na ang average rate ng Meralco, ang pinakamalaking power utility sa bansa. Approval at trust rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang mayoriya ng mga Pilipino ang tiwala kay Vice President Sara Duterte. Ito ay batay sa Pulse Asia Research Survey nitong Hulyo. 29 percentage points ang approval ratings ng Pangulo na nabawasan pa ng 7 puntos kumpara sa inilabas na ulat ng Bayan Survey noong Marso. Bumaba rin ang nakuha niyang trust rating sa 28%. Ikaw rin si Marcos na makakuha ng majority performance at trust ratings sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Samantala, 58% naman ang nakuhang performance ratings ni Duterte na mas mataas pa sa numero niya noong Marso. Malaki pa rin ang mga numero ng bise sa kanyang baluarte sa Mindanao, kung saan nakakuha siya ng 89% approval rating at 95% trust rating. Isinagawa ang survey sa pagitan ng June 28 at July 6 na nilahukan ng 2,400 respondents. The restrictions being placed, 3 or number of days for not attending to the most urgent concerns. And definitely, the President that is held accountable for this. On top of that, of course, you still have the issue of corruption. What we may have done is insufficient. Terminal to the extent that it does not necessarily make a difference in the improvement of the quality of life of many Filipinos. Umarangkada na ang pamamahagi ng panibagong uri ng ayuda mula sa pamahalaan, ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport o ASLIF ng DSWD. Ipinaliwanag ng DSWD ang kaibahan nito sa iba nilang programa tulad ng 14 at walang usok program. Nagpapatrol, Rafael Gonzalo. Patrol ng soldado na pag-aaraw ang pinagdonan sa pamamasada ng tricycle sa Marikina. Sa higit 20 araw ng biyahe sa isang buwan, aabot na sa 7 hanggang 12 piso ang naging papalagwan. Pero sa pagpasok nito, lalo na ang anak nilang mag-asawa. Kaya
mula sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o uplift ng Department of Social Welfare and Development of DSWD. Ilang araw din silang may tatawid nito. Ibabudget ko 500 sa gas. Tapos yung mga natitira, bili ng ulam at saka bigas. Hindi na ako nag-aalmusal sa bahay. Makabasa na lang. Lalabas na ako sa biyahe ko. May time ako, inakatid sa Tesco para biwas si gastos. Ito lang si Donald na bahagi ng 7.5 milyong pamilyang Pilipino na benepisaryo ng uplift sa sila. Paliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, madalas ng mga programa na nag-iinamit kagaya ng Corby Bago ng Gusto Program. Malaki ang pagkakaiba naman ito sa uplift. Dahil itong energy emergency, tumaas ang presyo ng bilis at wala tayong gagawin. Ayon sa datos, 1.4 million na pamilyang Pilipino ang inubog sa kahirapan. Di gaya ng 40 at mga gutom na pangmatagalan at pinangangalagahan ang human capital ng bansa, magkatagal lang ng 9 buwan. Mula Hulyo hanggang Disyembre, ang pamimigay ng 2,000 piso para sa biling pamilya sa ilalim ng uplift. Daming datos na nasabi na ang mga ekonomiya na hindi kikilos, hayaan ka lang magpapahirapan. Ang mahirap ng economic rebound pagtapos ng energy emergency. Dahil sa inflation, namumula yung mga serving power nila sa 10,000 pesos. Kahit saan ka man sa Pilipinas, saan ka man sa bansa natin, sapat na yan na maging positive ulit o na-restore yung purchasing power na nawala sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero mahalagang maintindihan sa pag-uusapan ng pamilya sa Zarangalan District. Ito'y karaniwang pinukulang ng nanay, tatay at 3 anak. Iba sa realidad na minsan kasama pa ang mga lolo't lola, apo at mga pamangkin sa bahay. Na ang ibig sabihin ay mas marami at mas malaki rin ang pangangailangan. Rafael Marsano, ABS-CBN News. Dalawang Pilipino ang nagsilbi umanong espiya para sa China at nasangkot sa pag-impluwensya ng banyagang bansa para pasukin ang mga institusyon ng pamahalaan bilang local operatives. Alamin ang mga istorya sa pinakabagong dokumentaryo ng ABS-CBN News na Mga Mata sa Dilim ni Bianca Daba. Isa sa mga mamamahayag na nagbabantay sa West Philippine Sea, ang Defense and Security Reporter na si Luke Pigatulay na pangalan. Ilang araw matapos ang coverage sa Pag-asa case noong 2024, may natanggap na mensahe sa International Passport. I think that's hard for the Philippine report. Then after the event na yun, forward maybe, naka-receive ako ng message na sinasabi na pwede ba akong submit kayo information about my security. Habang tumatagal ang pag-uusap, may napansin ang kakaiba si Luke. Ang paulit-ulit na pagtukoy na kausap sa Taiwan bilang isang province. Dahil ko yung inala ko na kung sinabi niyang Taiwan province, bakit Taiwan province? At sasabihin ko kasi, i-review lang yung conversation natin. Dito nagsimulang mabuo ang kanyang hinala. At maya-maya pa, bumalik ang isa pang red flag, yung alok na pera. Nabuhay ka ng 100 to 200 USD ka na para incentive or whatever, and then tuloy-tuloy daw yun once na makuha niya information or whatever. Minsan kasi number one, manunood ka sa offer nila. Kasi minsan $100 lang, 1,700 pesos for restricting your coverage. Panoorin ang dokumentaryo ni Bianca Daba na Mga Mata sa Dilim. Mamaya po yan sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol. Susunod, ilang kapamilya stars tumulak na pag-sirni para sa ASAP XP Australia. Yan, ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito po patutuklasan mula sa mga reporter ng bayan.
Radio Patrol. Pagbukas ng pina kay Senator Alan Peter Cayetano para magpaliwanag sa umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games. Nakadepende naman sa testimonya ng mga opisyal ng Cisco. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert? Nakadepende sa magiging testimonya ng mga pinasasampilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PISCO kung ipatatawag rin si Senator Alan Peter Cayetano para magbigay ilaw sa mga irregularidad umano sa 2019 Southeast Asian Games. IKNP Director Melvin Matibag isayas natin ang kawanihan kung bakit si Cayetano ang nagpapakilalang chairman ng PISCO gayong hindi naman siya naklista sa General Information Sheet na isinamitin ng PISCO sa Securities and Exchange Commission kasi pati Matibag na marami na rin ang nagpaliwatig sa NBI. Handa silang tumayong testigo sa inisyal ng mga dokumento Ito ba? sa NBI. Opo. Inapoint Ito? umano si Hindi, dyan sa Cayetano Manila. bilang interim chairman ng Philippine Olympic Committee at may utos sa kanya na agad isama ang PISCO. Samantala, sino naman ni Justice Secretary Frederick Vida na hindi ipinag-utos ng DOJ ang ginagawang investigasyon ng NBI sa mga umano'y ghost flood control project sa Taguig City. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radio Patrol. Bert Dizon, 6FM. Maraming salamat, Radio Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha. Drop off lang po. Embassy 2 chat. Ano to? Embassy 2. Embassy 2. Parada ng mga balitang Yeah. kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita kasama sina Alvin El Chico at Doris Picornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. May tutupon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Willie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Beltrano at Liza Aquino, at Chan Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Para na Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. God bless. Paalam po. Thank you. Dito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 Pwede dito? noon. Ngayon na sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabay ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga hanggang tinututukan. Ayan, maraming salamat po. God bless. Paalam po.